Isang ungulang kumawala mula sa kanya. Katunog iyon ng isang hayop na nasugatan. Charlene, please, magpakatatag ka. Let's hope for the best. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi nito. Ibinaba na niya ang telepono. Napasandal siya sa pader at padaus-us siyang napaupo sa sahig. There, she curled up into a ball. Bumaksak daw sa karagatan ng eroplano sinasakyan ni Martin. Mga 10 minuto raw pagkatapos mag-take off ay nagradyo sa tower ang piloto. May nakaengkwentro raw ito na turbulence. Habang kausap nito ang air traffic controller ay sinabi nito na nawalan nito ng kontrol sa eroplano. Napipinpoint ang lokasyon ng kinaroroonan niyon base sa coordinates sa ibinibigay ng piloto. May natagpo ang wreckage. Parang bomba iyon na pinasabog sa kanya ni Ben. Nag-shutdown ang utak niya pagkarinig sa mga sinabing iyon. An image of Martin floating among the wreckage flashed in her mind. Kasabay niyon ay ang pagtagos sa dibdib niya ng hapding katulad siguro ng pagsaksak doon ng malalim na kutsilyo. No, sigaw niya sa kanyang isip. Walang pwede mangyaring masama kay Martin. Not now. Not when their dream of starting a family is about to be fulfilled. Charlene, napakislot siya nang may pumatak at tumapik sa balikat niya. Nang makita niya ay si Chito agad ang nag-iinit ng suldok ng mga mata niya. Pero pinigilan niya ang pag-iyak. Ano ba magagawa niyon? Maibabalik ba niyon ang buhay ni Martin? Nakaupo siya sa unahang pew ng kapilyang pinakabuburulan ng labi ng asawa niya. The casket was closed. Natagpuan agad ng lahat ang lula ng eroplano. Walang nakasurvive ni isa man sa mga ito. Ayon sa preliminary investigation, nagkaroon ng short circuit sa electrical system ng eroplano. There was an explosion and that plane plunged into the sea. Martin's body was badly burned. Dahil doon kaya kinailangang isara ang kabaong nito. Sa halip ay isang naka-frame na larawan na lang nito ang inilagay sa ibabaw ng casket. Halos araw-araw ay nandoon si Chito. Iyon ang huling gabi ng burol ni Martin kaya malamang ay maglalamay ito. Naupo ito sa tabi niya. Kumain ka na ba? Tanong nito. Kanina, sumubo ako. I hate to say this but you should eat more. Hindi dapat na sumusubo ka lang. Sa ngayon ay yun lang ang kaya ko. Aniya, mabuti nga't nakakain pa siya kahit paano. Kung hindi lang sa batang dinadala niya ay baka hindi na siya kumain ng kahit ano. The pain inside her was tearing her apart. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi niya mapaniwalaan na wala na si Martin. Ang lupit naman ng tadhana. Kung kailan pa malapit nang matupad ang mga pangarap nila ay saka pa kinuha sa kanya ang asawa niya. Naramdaman niya ang pagdantay ng mga kamay ni Chito sa balikat niya. Kaya mo yan, lakasan mo lang loob mo. Pagpapalakas ng loob nito. Impit na hikbi lang ang ginagawa niya na itugon sa mga sinabi nito. Gustong-gusto ng yakapin ni Chito ang naghihinagpis na si Charlene. He longed to comfort her but he needed to control his urge to do so. May hangganan ng pag-along dapat niyang ibigay dito at lagpas-lagpas doon ang gusto niyang gagawin. Nahihirapan siya makita nagkakaroon ng babae noon paman ay may malaking puwang nasa puso niya. Idagdag pa ang matinding sama ng loob na nararamdaman niya dulot ng bigla ang pagpanaw ng matalik na kaibigan niya. Martin, man, you sure picked a lousy team to die. Bakit naman kung kailan matutupad na sana ang pinakamimithi ng mga ito ay saka pa ito nawala? Umupo siya sa tabi ni Charlene. Hindi na siya nakatiis, kinabig niya ito at para aluin. Para naghahanap ito ng masasandalan. Isinubsob nito ang mukha sa dibdib niya. Panay naman ang paghaplos niya sa ulo nito. Kaya mo yan. Lakasan mo ang loob mo. Pagpapalakas niya ng loob nito. Ngaling-ngaling ikulong niya ito sa kanyang mga bisig. She needed comfort and he would be the one to give it to her. Kahit dun man lang ay mapakita niya rito na hindi ito nag-iisa. Bumuntong hininga siya. I'm sorry Martin. I just couldn't help it. I hope you understand. Aniya sa isip. Siguro kailangan niyang kontrolin ang sarili para huwag siya lumampas sa nararapit lang niyang iakto kay Charlene. Lalo na sa mga panahong nagluluksa ito.
Pinilit bumangon ni Charlene. Lagpas 12:00 na ng tanghali at hindi pa siya kumakain. Kailangan niyang kumain kahit para man lang sa batang nasa sinapupunan niya. For a moment there, she resented the baby inside her. Dahil dito ay hindi niya magawa mga gusto niyang gawin. At ano bang gusto mong gawin, Aber? Wala siyang ibang nais gawin kundi ang mahiga at ipikit ang kanyang mga mata kahit hindi naman talaga siya inaantok. Hindi niya mapaniwalaan na nakalipas na ang pa 40 days si Martin. Gano'n na pala katagal na wala na ang kanyang asawa. Pero ang sugat na nilakhanin sa puso niya, sariwang-sariwa pa na tila ba kahapon lang nangyari ang trahedya. Sa nakalipas na mga araw, tuwing ipipikit niya mga mata, hiling niya na sana ay hindi na siya muling dumilat pa. Hindi na niya gustong magpisan pa ang kanyang mga umagang puno ng kahungkangan at pangungulila para sa kanyang asawa. Gusto niyang mamatay, wala nang saysay na mabuhay pa siya. Then, the baby in her womb stirred. Parang ipinapahiwatig nito sa kanya na hindi siya nag-iisa. Naroon nito para hangarin niyang mabuhay pa sa kabila ng nangyari. Bumalong ang mga luha mula sa mga mata niya. Bigla siya na guilty na tila nakaligtaan na niya ang bata sa sinapupunan niya. Pero sa totoo lang, na mga sandaling iyon, wala siyang lakas para paglabanan ng sakit na umaalipin sa kanya. She felt so lost without Martin. May insurance ang kanyang asawa, may savings din ito at shares of stock sa pinapasukan nitong telecommunications company. Sa ngayon ay hindi niya kailangang problemahin ng pera. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili na magtrabaho para mabuhay sila ng bata sinapupunan niya. May mga kamag-anak at kaibigan siya nakikirami sa kanya. Pero gaya ng sinasabi ng marami, ang mas mahirap na panahon para sa isang namatayan ay iyong kapag natapos na ang mga seremonya. Doon nadarama ng naiwan ng yumaong matinding bigwas ng kalungkutan. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Iyon ang madalas na sabihin ng mga ito sa kanya. Pero ano bang pwede niyang hingin sa mga ito? Ang kailangan niya ay si Martin at hindi naman maibibigay ng mga ito sa kanya ang kanyang asawa. Life goes on, pero aminado siya na napakahirap para sa kanya na gawin iyon. Kaya nga hayon siya, nakahiga pa rin sa kama kahit katanghali ang tapat na. Kahit ang simple mga bagay na tulad ng pag-aayos ng kanyang sarili, pagluluto at kahit nga ang pagkain ay wala siyang ganang gawin. Napipilitan lang siya na magpunta sa klinika para sa check-up niya. She wanted the baby very badly. Yes, pero inaasahan kasi niya noon na magkasama sila ni Martin sa pagpapalaki niyon. Kailangan niya ng sapat na panahon para makabawi. If only the pain would subside even just a bit. Pinilit niyang tumayo pero wala siyang lakas para tumayo. And then her head started spinning. Hilong-hilo siya. Pakiramdam niya ay nakasakay siya sa tsubibong ang bilis-bilis ng ikot. Pumikit siya at hinintay niyang lumipas ang pagkahilong iyon. Pero parang lalo pa yung lumala. She groped for her phone. Kailangan na yata niyang humingi ng tulong dahil parang hindi niya kakayanin bumangon. Mabuti na lang at nasa tabi lang niya ang cellphone niya. Pinindot niya ang contacts icon para siyang naduduling. Hirap na hirap siyang basahin ng mga pangalan doon dahil parang nagdidikit-dikit ang mga letra. Nang maaninag niya ang pangalan ni Chito ay saglit lang siyang nag-atubili bago niya pinindot ang call button. How is she? Tanong agad ni Chito sa doktor na tumingin kay Charlene. Abot-abot ang pag-aalala niya. Kanina, pagdating nila sa emergency room ng ospital ay pinalagyan agad nito ng swero si Charlene. Kinunan nito ng BP, sinilip ang mga mata nito pati ang kulay ng gilagid nito. All the while, Charlene was mumbling incoherently. Kinailangan nitong i-admit. Tinanong siya ng doktor kung sinong OB-GYN nito. Sinabi niya na si Dr. Perez. Ang problema, hindi niya alam kung anong numero nito. Sinabihan siya ng doktor na subukan niyang kontakin si Dr. Perez at ang magkausap ang mga ito. Idiniretso na sa isang pribadong kwarto si Charlene. Nang malaman ng doktor na ang next of kin nito ay isang tiyahin na nasa probinsya pa, ay nag-atubili ang doktor. May mga test daw kasi na kailangan gawin pero dapat ay may consent iyon ng pasyente o kaya ay ng next of kin ng mga ito.
Ipinagpaliban na lang daw muna ng mga iyon habang hindi nagkakamali ang pasyente. Sinuri pa uli ng doktor nang nasa kwarto na ito. Kapag kuwan may isinusulat ito sa chart, nang matapos ito ng pagsusulat ay saka niya inusisa ito tungkol sa kalagayan ni Charlene. She is dehydrated. Parang anemic din siya base sa kulay niya. Kukumpirmahin ng CBC ang bagay na iyon. Hindi maganda iyon para sa isang kalagayan niya. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha. How could you hate and have let her down like this, Martin? Himutok niya na parang maririnig siya ng namayapang kaibigan. Nang mailibing si Martin, pinili niyang dumistansya kay Charlene. Hindi siya sigurado kung kaya niyang panghawakan ang kontrol niya, lalo na't nahihirapan siyang makita na nahihirapan ito at nasasaktan. Mahal at nirerespeto niya si Martin. He would never do anything to discredit his friend's honor and memory. Kaya hindi siya dapat maglalapit kay Charlene sa panahong hindi pa niya gaanong kontrolado ang kanyang emosyon. Mahina pa ang kontrol niya dahil siya man ay nagluluksa rin. Ang plano niya, kapag nakabawi na siya kahit paano sa pagluluksa at matatag na ang kanyang kalooban, saka niya kukumustahin si Charlene. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang pangyayari. And now, he felt double guilty for letting her down at the time she needed him the most. He shuddered when he recalled the phone call he received from her. Hindi nga niya mapaniwalaan nung una na si Charlene ang tumatawag sa kanya. Hindi rin niya gaanong maintindihan ang mga sinasabi nito. Noong una ay inakala niya na lasing ito. Paulit-ulit kasi nitong sinasabi na nahihilo ito. Hindi na niya hiningi ang kompletong detalye. Inalam lang niya kung nasa bahay ba ito at pagkatapos ay dali-daling tumuloy na siya roon. Kailangan niyang sirain ang isang bintana para siya makapasok. Natagpuan niya ito sa kwarto. She was barely coherent. Pinangko niya ito at dinala na sa kanyang sasakyan. Isinugod niya ito sa pinakamalapit na ospital. What have you been doing to yourself, Charlene? Usal niya sa isip habang nakatunghay na natutulog sa babae. Ang lalaki nang inihulog ang katawan nito. Her hair was stringy. There were dark circles under her eyes and she looked so pale. Nakakapag-alala ang kalagayan nito lalo na at buntis ito. Kailangan siya nito. Hindi niya ito pwedeng pabayaan lalo na at wala itong ibang na maaasahan. Nakahanda siyang tiisin ang kahirap na kakaharapin niya sa kaalamang napakalapit sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Pero hindi niya pwedeng sabihin dito na naroon lang siya at lihim na nagmamahal dito. Kung kinakailangang kandaduhan niya ang puso niya, ay gagawin niya. He needed to make sure she would be alright. Ang maituturing na pinakamalapit na kamag-anak nito ay ang tiyahin nito na nasa probinsya pa nakatira. Hindi close ang dalawa. Ayon kay Martin, nag-iisang kapatid di umano ng ina ni Charlene ang naturang tiyahin. Ang mga magulang nito ay naghiwalay nung nasa high school ito. Namatay sa aksidente ang ama nito, samantalang ang ina nito ay nasa Amerika na. Ayon sa pagkakaalam niya ay may bago na itong pamilya roon. Basically, Charlene had no one to look after her, except him. Easy, does it? Ingat na ingat si Chito sa pag-alalay kay Charlene sa pag-upo nito. Pangatlong araw na nito sa ospital at malaki na ang ibinuti ng kalagayan nito, pero halata pa rin ang panghihina nito. Nakaugnay na nila si Dr. Perez. Nakikipag-coordinate ngayon ng espesyalista sa doktor na tumitingin kay Charlene. Tama ang initial diagnosis ng doktor sa ospital na iyon. Anemic at medyo malnourished daw ito. Kailangan daw siguruhin niya na tuluyan ng bubuti ang kalagayan ni Charlene. Na magawang maupo ni Charlene ay ipinatong niya sa harap nito ang tray na naglalaman ng pagkain. Isang baso ng orange juice, isang saging, pritong itlog at sinangag ng laman ng tray. Napangiwi ito pagkakita sa nasa tray. Ang dami, komento nito. Kailangan yan para lumakas ka, sabi niya. Umupo siya sa gilid ng kama. You need to get stronger. Natahimik ito. He could sense her profound sadness. Inabot niya ang dalawang kamay nito at masuyong ginagap ang mga iyon. Look at me, Charlene. Saad niya. Look at me.
Ulit niya nang hindi ito sumunod sa kanya. Nang tumingin ito sa kanya ay kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagsukot kawalang hangarin ng buhay. Tila may malaking kamay na mahigpit na sumasakal sa puso niya. Kung pwede lang niyang akuin ang ibang paghihirap nito, ginawa na niya. Bumuntong hininga siya at pilit na hinamig ang mga sarili. Hindi mo man lang ba inaalala yung dinadala mo? Banaid na tanong niya rito. Ilang ulit itong lumunok, tila nagpipigil ng iyak. Akala ko ba gustong gusto mo magka-baby? Masuyo uling dugtong niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.